Sa pagkakaroon ng reaksyon ng Spirit Pearl ng ating bida, kaya nagkaroon naman rito ng napakalakas na pagsabog, kaya kasabay nun, umatake naman ang Spirit Pearl sa puno, kaya nagkaroon naman ito ng butas. Sa nasaksihan ng ating bida nagulantang naman ito dahil ang Spirit Pearl nga raw na ito ay napakalakas. Pagkatapos mapagtanto ni Chin-Shu ang kapangyarihan ng Spirit Pearl natuwa naman ito, dahil sa isang iglap, ang espiritual na enerhiya sa loob ng Spirit Pearl ay napakawalan, at direktang itong tumama sa target sa harapan ng may napakalakas na kapangyarihan. At wika din niya ang Spirit Pearl nga raw na ito ay napakaganda ng epekto, pero kulang nga raw ang kanyang kinakailangang lakas na atake para makontrol ito. At sabi din niya habang pinagmamasdan niya ang Spirit Pearl, na mayroon nga raw ito na walang katapusang espiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Habang tumataas ang kanyang antas ng pagsasanay, ang dami ng espiritual na enerhiya na inilalabas kada unit ng oras ay magiging mas malakas. Kasabay nun, hinawakan naman ni Chin-Shu ang kanyang dantian, at sabi niya na maaari niyang patuloy na effusion ng Spirit Pearl, nakatumbas ng pagkakaroon ng karagdagang mobile turret, at kung ilalagay niya ang Spirit Pearl sa kanyang dantian, magiging kakaibang araw ang kanyang spiritual na enerhiya. Kaya sinubukan na ni Chin-Shu na ilagay ang Spirit Pearl sa kanyang dantian sa pamamagitan ng pagre-refine nito. Pagkatapos nun, natuwa naman si Chin-Shu, dahil nagtagumpay nga raw ito sa kanyang eksperimento, dahil ang Spirit Pearl nga raw na ito ay talagang pinataas ang kanyang spiritual na enerhiya sa kanyang dantian. Maya-maya pa pagkatapos ng ilang sandali, malilipat na ang eksena sa Sun Island, at nakauwi na din ang ating bida sa kanyang teritoryo. Sa pagkauwi ng ating bida, bumungad naman sa kanya si Xiao Mengyu habang hindi pa rin ito tumatayo sa kanyang pagkaluhod, at si Taba at Bai Zuo ay naghihintay lamang sila sa pagbabalik ng ating bida. Kasabay nun, nagsalita si Taba sa kanyang master sa pagkakataong araw na ito, nagtipon-tipon nga raw ang lahat ng 18 anak ng demigod, at nagtanong din ito na kung ano nga raw ang ginawa nila sa kanya, at kung hindi ba nga raw siya pinahiya ng mga ito. Sinagot naman ito ni Chin-Shu na wag nga raw mag-alala si Taba sa kanya, dahil hindi nga raw mangyayari sa kanya iyon. At sabi din niya kay Taba, ang Yaochi Immortal Gathering ay may 3 pwesto, at lahat ay gustong pumunta, kaya pumili sila ng 3 banal na anak sa pamamagitan ng isang pagsubok. Kasabay nun, nagtanong naman rito si Bai Zuo sa ating bida na pumili sila ng 3 mula sa 18 anak ng mga Diyos, hindi ba't napakatinding kompetisyon yan, at nagtanong din ito sa ating bida na kung ano nga raw ang naging resulta nito. At kung napili nga raw si Chin-Shu sa kompetisyon, gusto niya nga raw sana maligo sa Yaochi Spring. Sa kabilang banda, sabi ni Xiao Mengyu sa kanyang isip habang sinasabi niya ang pangalan ng ating bida na kahit na may cultivation na nga raw siya ngayon, paano nga raw siya magiging kapantay ng iba pang mga demigod, at sabi din niya napaka-imposible nga raw na mapili ang ating bida. Sagot ni Chin-Shu sa tanong ni Bai Zuo, dahil sa pagkakataong ito, nanalo nga raw siya ng unang pwesto. At may pagmamayabang niya din na sinabi na ang iba pang 17 anak ng demigod ay hindi karapat-dapat na maging kalaban niya. At binigyan pa nga raw siya ng gantimpala ni Master Wu sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng item ng emperador, ang tinatawag na Spirit Pearl. Namangha naman rito si Bai Zuo, at sabi din niya kay Chin-Shu. Ang Spirit Pearl na ito ay talagang isang personal na pag-aari ng isang dakilang emperador. Kaya sinabihan niya ang ating bida na ipakita nga raw ni Chin-Shu ang Spirit Pearl sa kanya, dahil gusto niya nga raw ito na makita. Bumalik naman kay Xiao Mengyu habang sinasabi niya sa ating bida na ito nga raw ay isang manloloko, at sa tingin ba nga raw niya ang ibang mga anak ng mga demigod ay katulad niyang walang halaga, at gayon paman, kasinungalingan lamang ang sinasabi ni Chin-Shu tungkol sa pagbibigay ng regalo ng emperador sa kanya, at ang kabanalan ng emperador ay walang kapantay, at akala ba nga raw ng ating bida na madali niya lamang itong makakamit. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang dumating dito ang ika-14 na demigod sa teritoryo ng ating bida. Napalingon naman rito si Taba, at tinawag niya ang pangalan ng ika-14 na demigod na si Zhu Weiba, habang ang ating bida ay tinignan niya lamang ito ng seryoso. Kaya sinabihan ni Zhu Weiba si Chin-Shu na wag nga raw kabahan ang ating bida sa kanyang pagdating. At sabi din niya na ang pakay niya nga raw talaga dito kundi ang batiin ang ating bida sa kanyang pagkapanalo ng unang pwesto sa Yaochi Festival at sa pagtanggap ng kayamanan ng emperador na ang Spirit Pearl.
Sa sinabi ni Zhu Weiba sa ating bida, bigla na lamang napalingon dito si Xiao Mengyu, dahil hindi nga raw ito makapaniwala sa kanyang mga narinig. Kasunod nun, masaya na nagsaad si Zhu Weiba, na alam niya nga raw na palaging mahilig ang ating bida sa mga magagandang babae, pero ngayon nakikita niya nga raw na talagang magaling siya dito, at ang prinsesa na nakaluhod sa lupa ay talagang hindi marunong pahalagahan at protektahan ang mga babae ni Chinshu. Nagtanong si Chinshu kay Zhu Weiba na bakit nga raw nandito ito sa kanyang teritoryo. Sagot naman ni Zhu Weiba kay Chinshu na alam ng lahat ng sekta ng Yuhua na ang anak ng Diyos ay pumupunta sa templo ng walang layunin. At sabi din nito habang may seryosong pagmumukha, na nandito nga raw siya para singilin ang ating bida sa kanyang utang. Inutusan naman ni Chinshu si Taba na ibigay nga raw ni Taba ang binayad sa kanila ni Xiao Mengyu, at ibayad niya nga raw ito kay Zhu Weiba. Sumunod naman rito si Taba kaya dali-dali na niyang binigay ito kay Zhu Weiba, at wika din ni Taba. Nang utang si Bai Zuo ng kabuang 50 espiritu na bato mula sa kanya, sa taunang interes na 20%, ang kabuuan ay nagiging 60 espiritu na bato, kaya tanggapin na nga raw ni Zhu Weiba ang mga ito. Tinanggihan naman ito ni Zhu Weiba, dahil kulang nga raw ang kanilang binabayad sa kanya. Pinagpawisan na nagtanong si Taba na kung ano nga raw ang ibig sabihin ng ika-14 na demigod sa kanila. Nagpaliwanag naman dito si Zhu Weiba na hindi nga raw tama ang kanilang kalkulasyon, dahil ang 20% na interes ay tama, pero hindi ito ang paunang interes. Kasabay nun, pasigaw naman itong nagsaad sa kanila na makinig nga raw sila ng mabuti, ang kanyang interest rate ay kinakalkula kada oras, at ang hourly interest rate ay 20%, at ang interes ay patuloy lang ito sa pag-ikot. Sa sinabi ni Zhu Weiba nagulat na lamang si Taba sa kanyang narinig, dahil masyado na nga raw itong sakim sa pera. At wika din ni Zhu Weiba, ang negosyo ay mula nang siya'y unang dumating, ang anak ng isang demigod ay hindi kailanman naging ignorante sa katotohanan. Ngunit ang sinabi lamang ni Chinshu sa kanya na kung naranasan na bang araw ni Zhu Weiba na nabugbog. Nagtaka si Zhu Weiba na kung ano nga raw ang ibig sabihin ng ating bida sa kanya. Kaya sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang lumitaw si Bai Zuo sa kanyang likuran, at kasabay nun, bigla na lamang itong tumalon ng napakalakas para atakihin si Zhu Weiba mula sa likuran. Kaya sa ganun, buong-buo naman sinalo ni Zhu Weiba ang maso ni Bai Zuo, ngunit sa kasamahang palad hindi naman ito gumana kay Zhu Weiba, dahil ang ulong araw nito ay isang kasing tigas na parang bakal, kaya walang kahirap-hirap na nasira ang maso ni Bai Zuo. Nagtaka naman rito si Bai Zuo na kung bakit nga raw ang tigas ng ulo nito. Sa ginawa ni Bai Zuo sa hangal, nanggala-itim naman sa galit si Zhu Weiba, at sabi din niya na bakit nga raw nang ahas si Bai Zuo na atakiin siya ng palihim. Pumalakpak na tumatawa naman rito si Chinshu, habang sinasabihan niya si Bai Zuo na umalis na nga raw ito. Kaya masaya nga itong nag-thumbs up sa hangal na bakit nga raw napakatigas ng ulo nito, at sana nga raw hindi ito masobrahan sa kakalulo. Hindi na ito pinansin ni Zhu Weiba, kaya pag-alit nga itong nagsaad kay Chinshu na ngayon nga raw, may utang nga raw ang ating bida sa kanya ng kabuuang 113,200 spirit stones. Dagdag din niya, magbayad nga raw ang ating bida o ibigay niya na lamang ang spirit pearl para mabayaran ang kanyang utang, kundi hindi nga raw magkakaroon ng magandang araw ngayon ang ating bida. Sa mga narinig ni Xiao Mengyu sa ika-14 na demigod, natuwa naman ito sa kanyang isip, dahil sa kayabangan ni Chinshu magagalit nga raw sa kanya ang ika-14 na demigod, at batay sa kanyang antas ng cultivation, ang kinalabasan nito ay tiyak na walang magiging laban si Chinshu sa kanya, dahil kaya siyang paslangin ng ika-14 na demigod sa pamamagitan lamang ng isang kamay. At sabi din niya na maghihintay nga raw ito sa mangyayari sa ating bida. Sabi ni Chinshu, tulad nga raw ng inaasahan niya sa kanyang hangal niyang kampo demigod ay magkaka-interes ito sa kanyang spirit pearl. Sabi ni Zhu Weiba na wala nga raw itong pakialam, kahit ano pa nga raw ang sabihin ng ating bida sa kanya. At wika din niya, habang nakatingin ito kay Bai Zuo ng masama, noong maliit pa nga raw siya, hindi pa nga raw siya kailanman na nasaktan ng isang tao. Dagdag din niya sa ating bida na kung hindi niya nga raw bayaran ang presyo na makakapagpasaya sa kanya ngayon, huwag niya na nga raw siyang sisihin kung hindi niya siya tretratuhin na parang isang kapamilya. Naglakad naman na pababa sa hagdanan ng ating bida,
habang tinatanong niya kay Zhou Weibo na kung totoo bang hindi pa nga raw ito nasasaktan ng ibang tao, at sabi din ni Qinshu, dahil nagkita na nga raw ang kanilang landas, ipaparanas niya nga raw sa kanya ang kahulugan ng sakit. Sabi ni Zhou Weibo, na kung ano nga raw ang ibig sabihin ng ating bida. At sarkastiko din itong nagsaad na kung lalabanan nga raw siya ni Qinshu, dapat nga raw maghanda ito sa kanyang sarili, dahil ilang minuto lamang ang itatagal nito sa kanya. Kasabay nun, nilabas ni Qinshu ang kanyang Spirit Pearl, kaya tinanong niya kay Zhou Weibo na kung gusto niya ba nga raw ang Spirit Pearl na ito. At kung oo nga raw ibibigay niya nga raw ito sa kanya, kasabay nun hinagis ni Qinshu ang Spirit Pearl sa ere, kaya sa ginawa ng ating bida nagkaroon naman ng reaksyon ang Spirit Pearl. Sabi ni Xiao Mengyu sa kanyang isip na akala niya nga raw magpupumiglas si Qinshu ng kaunti at pagkatapos ay matatalo, para lang makapagligtas ng kaunting dangal, at hindi niya nga inasahan na magiging napakaduwag ng ating bida, dahil kusa niya lamang binigay ang Spirit Pearl na iyon sa ika-14 na demigod, talagang wala siyang kahihiyan at dignidad na isang pekeng demigod. Sabi ni Zhou Weibo kay Qinshu na alam bang araw ng ating bida ang kanyang ginagawa. Sumang-ayon naman rito si Qinshu na oo, kaya naghanda na nga itong kontrolin ang Spirit Pearl, kasabay nun, na-release na ang kapangyarihan ng Spirit Pearl, kaya nagkaroon naman ito ng pambihirang kapangyarihan. Nagulat naman rito si Zhou Weibo sa kanyang nakita, kaya sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang umatake ang ating bida sa hangal. Hindi naman makapaniwala dito si Zhou Weibo, kaya nanigas na lamang ito sa kanyang kinatatayuan, at wala na din itong nagawa kundi ang tanggapin ng buong buo ang atake ng ating bida. Pagkatapos nun, nagkaroon naman dito ng napakalakas na pagsabog, at tumalsik din si Zhou Weibo ng napakalayo. At si Xiao Mengyu nagugulat na lamang ito sa kanyang nasasaksihan. Pag-alit naman na nagtanong si Zhou Weibo kay Qinshu na bakit nga raw ito umatake sa kanya ng basta-basta. Sarkastiko naman ito sinagot ni Qinshu, na paparusahan niya nga raw ito sa kanyang kayabangan. Nanggalaitin si Zhou Weibo sa sinabi ng ating bida sa kanya, kaya pinagmumura niya itong dinuduro. Umatake na si Qinshu ng kanyang Spirit Pearl sa hangal, habang sinasabihan niya ito, dahil hindi ba nga raw natatalo ang ika-14 na demigod, ipaparanas niya nga raw sa kanya ang pagkatalo ngayon. Buong-buo na naman na sinalo ni Zhou Weibo ang atake ng ating bida, kaya napasigaw naman ito ng sakit ng kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda nagulantang naman rito si Xiao Mengyu dahil sa kanyang nakikita, dahil ang ika-14 na demigod nga raw ay walang kahirap-hirap lamang itong natatalo ng ating bida. Nagsalita si Qinshu kay Zhou Weibo na kung kumbinsido na ba nga raw siya sa kanyang pagkatalo sa kanya ngayon, hindi naman sumang-ayon rito si Zhou Weibo kaya pasigaw itong nagsalita sa ating bida na hindi nga raw mangyayari sa kanya iyon. Sa sinabi ni Zhou Weibo, naghanda na naman ang ating bida ng isang atake para ipamuka ulit kay Zhou Weibo ang kanyang pagkatalo, kaya sa ganon, buong-buo na naman niya itong sinalo, at sa bilis din ng atake ng ating bida, hindi man lang ito nakaiwas. Napasok ka naman ng dugo si Zhou Weibo, kaya tinaas na niya ang kanyang kamay para patigilin ang ating bida sa kanyang ginagawa. At sabi din niya na may sasabihin nga raw ito kay Qinshu. Sabi ni Qinshu kay Zhou Weibo na makikinig nga raw ito sa kanya, dahil siya nga raw ay isang mabuting tao. At nagtanong din ito na kung gusto niya pa nga raw ang Spirit Pearl na ito, habang nilalapit niya ito sa pagmumukha ng patay gutom na hangal. Natakot naman rito si Zhou Weibo kaya walang pagdadalawang isip niya itong tinanggihan, dahil kapag nag-oo ito, makakatikim nga raw ito sa ating bida. At seryoso din na nagsaad si Qinshu sa hangal na ano ang dapat niyang gawin tungkol sa 113,200 Spirit Stones na utang niya sa kanya. Sabi ni Zhou Weibo kay Qinshu na hayaan na nga raw ng ating bida ang interes ng kanyang utang, at ang bayaran na lamang ng ating bida ang kanyang utang na wala ng interes. Ngunit tinukso pa rin ni Qinshu ang Spirit Pearl niya kay Zhou Weibo, at dinikit niya din ito sa kanyang pagmumukha. Natakot naman rito si Zhou Weibo kaya nakikiusap ito sa ating bida na tanggalin na nga raw niya ang kanyang Spirit Pearl sa kanyang pagmumukha. Sumang-ayon naman rito si Qinshu, at gumana na din ang pagiging hapit nito sa kayamanan, kaya sinabihan niya si Zhou Weibo na dahil naayos na nga raw niya ang kanyang utang, oras na nga raw para maningil ang ating bida ng utang sa kanya. Nagtaka naman rito si Zhou Weibo na kung bakit nga raw siya nagkautang kay Qinshu. Pinaliwanag naman ng ating bida, na nanggulo nga raw ito sa kanyang teritoryo,
lalo na sa pananakit niya kay Bai Zuo, kaya tinuro naman ng ating bida si Bai Zuo. Naiintindihan naman ni Bai Zuo ang ibig ipahiwatig ng ating bida. Kaya dali-dali naman itong umarte, at umiyak na siya nga raw ay isang biktima sa pang-aabuso ng ika-14 na demigod. At kasabay nun, pinakita niya naman ang kanyang paa, at lalo na ang kanyang mga kokomelon, dahil masakit nga raw ang mga ito, at ang lahat nga raw ng parte ng kanyang katawan ay masakit nga raw. Sa mga nakita ni Zhu Weibo sa pag-arte ni Bai Zuo, napasabi na lamang ito sa kanyang isip na ang pag-arte nga raw nito ay napakalaswa. Kasabay nun, nagtanong ito kay Qin Shu na kung ano nga raw ang gusto nito, at sabihin niya na nga raw ito sa kanya. Wika ni Qin Shu kay Zhu Weibo, dahil naparito nga raw siya upang makita siya, nais niya na hingin sa kanya ang kanyang banal na token. Nagulat naman rito si Zhu Weibo, kaya sinabihan niya ang ating bida na hindi nga raw maaring ibigay niya ito, dahil iyon nga raw ang nag-iisang kayamanan niya. Take note mga hangal, lahat ng 18 na demigod ay may kanya-kanyang mga kayamanan, tulad ng ating bida na mayroon itong demigod mirror, ngunit hindi niya alam kung nasaan ito, dahil nung nabuhay siya sa katawan ng ika-18 demigod ay wala na sa kanya ang demigod mirror. Kasunod nun, nagtanong si Qin Shu kay Taba, ano nga raw ang magiging mga kahihinatnan ng pagpatay sa isang anak ng demigod mula sa Yuhua sect. Pinaliwanag naman ito ni Taba, ang huli ay naging emperador, nagsimula sa landas upang maging isang dakilang pinuno na pinapangarap ng marami. Sa pagkakaalam niya, ang 18 anak ng Yuhua sect ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon sa isa't isa. Dahil ito ay isang kompetisyon, tiyak na magkakaroon ng mga nasawi, kaya't maaari ka lamang umasa sa iyong sariling lakas, sabi din niya sa ating bida na hindi nga raw ito mananagot sa pagpatay sa isang demigod. Sa pagpapaliwanag ni Taba, bigla na lamang kinabahan rito si Zhu Weibo. Sabi ng ating bida, habang nagsasaad ito ng seryoso na kaya ngayon, papatayin niya nga raw ang isang demigod para ipakita sa kanila na kung sino nga raw ang hari. Sabi ni Zhu Weibo, ang kompetisyon sa pagitan ng emperador at ng kanyang anak ay hindi pa umabot sa punto ng mutual na pagpatay, bawat banal na anak ay may matibay na suporta mula sa pamilya. Sabi din niya habang nakaduro ito sa ating bida na kung maglakas loob siyang pumatay, magiging tinik ka sa mata ng ibang mga anak ng demigod, at kahit ang makapangyarihang Zhu Weibo sa likod niya ay hindi ka matutulungan. Sinabihan naman siya ni Qin Shu na ibig bang sabihin ni Zhu Weibo ay mahina siya. At wala nga raw pakialam ang ating bida sa pinagsasabi niya, kaya nilarawan niya ang kanyang master na si Master Yang Ming, kaya sinabihan niya din ang hangal na kung may kakayahan ba nga raw silang makipaglaban sa kanya. Kaya kasabay nun, naghanda ng umatake si Qin Shu, habang sinasabi niya sa kanya na oras na nga raw niya, kaya dali-dali na niyang pinakawalan ang atake niya patungo kay Zhu Weibo. Nangamba naman rito si Zhu Weibo, dahil biglaan nga raw ang pag-atake ng ating bida sa kanya, at ginawa na lamang nito ay kundi gamitin ang kanyang mga kamay para protektahan ang kanyang katawan sa paparating na atake sa kanya. Pagkatapos niyang tanggapin ang malakas na atake ni Qin Shu, mapalad ito, dahil wala pang balak ang ating bida na paslangin ito, hanggat hindi pa niya nakukuha ang banal na token sa kanya. At kasabay nun, napasok ka din ito ng dugo dahil sa labis nitong natanggap na pinsala sa kanyang katawan. Nagsalita ang ating bida kay Zhu Weibo na magbibilang nga raw siya hanggang 3, at kung hindi niya nga raw ilalabas ang banal na token, papatayin niya na nga raw ito. Kaya nagsimula na si Qin Shu sa pagbibilang, habang unting-unti na itong lumalapit kay Zhu Weibo. Nang nakalapit na ang ating bida, dali-dali niya naman ginamit ang kanyang Spirit Pearl para paslangin na ito. Sa ginawa ni Qin Shu sa pagbabanta sa buhay ni Zhu Weibo, dali-dali naman nagmakaawa si Zhu Weibo sa ating bida na wag niya na nga raw siyang paslangin, at ibibigay niya na nga raw ang banal na token sa kanya. Sa kabilang banda, dahil sa mga nasaksihan ni Xiao Mengyu, napapasambit na lamang ito sa kanyang sarili na hindi nga raw ito totoo, at talaga bang madali lamang natalo ng ating bida ang ika-14 na demigod. At napasuko niya din ito sa pamamagitan ng pagkuha dito ng banal na token sa kanya. At napasabi din ito sa kanyang sarili na kasalanan niya nga raw ang lahat, kaya tinanggap niya na lamang sa kanyang sarili na mali nga raw na makalaban ang ating bida, at nagsisi nga raw siya na minaliit niya ito. At mula pa sa simula, hindi niya nga raw dapat minaliit agad ang ating bida, dahil siya ay mas malakas kaysa sa ibang mga anak ng demigod.
Nagawa niya ang karamihan sa mga bagay na hindi nagawa ng ibang mga anak ng demigod, at si Chinchu ay hindi talaga mahina. Bumalik naman ang eksena kay Zhou Weiba, umupo na ito ng maayos, kasabay nun, nag-focus naman ito sa kanyang aura para may palabas niya ang banal na token sa kanyang katawan. Sa ginawa ni Zhou Weiba nagtagumpay naman ito sa pagpapalabas ng banal na token, kaya dali-dali naman itong kinuha ng ating bida, at si Zhou Weiba ay pagod na pagod sa kanyang ginawa dahil sa pagpapalabas ng banal na token sa kanyang noo.